Nasubukan mo na bang magluto ng pork mechado? Kung hindi pa, para sa'yo ang video ito. Dahil dito ay magluluto tayo ng pork mechado. Simulan natin ating pagluluto. Nagpainit lang ako dito ng kawali. At nang uminit na ito, nilagyan ko ito ng konting mantika. Nang uminit na ang mantika, magsimula na tayong magisa. Naglagay na nga ako dito ng bawang. At isusunod ko naman itong ating sibuyas. Hiniwa ko lang ito ng pahaba sa maninipis. Matapos ko mailagay yung sibuyas ay lalagyan ko na din ito ng hiniwang kamatis. 2 pirasong kamatis yung aking hiniwa dito. Ang gagawin natin dito ay igigisa natin ito o isasangkot siya natin ito hanggang sa malantay ito at lumabas yung aroma. At kapag ganito na itsura ng ating panggisang sangkap, at this point naman ilalagay na natin itong ating karning baboy. Bali, ang ginawa ko lang dito sa karning baboy ay binabad ko lang ito sa toyo, kalamansi at pamintang durog. Bali, ginamitan ko ito ng tong o pansipit para hindi sumama yung ating liquid na pinagbabaran. Bali, ang gagawin natin ay i-sear natin itong ating karning baboy hanggang sa magkulay light brown ang kulay nito. At habang ikinigisa natin to ay maglalagay na tayo dito ng mga pampalasa. Naglalagay nga ako dito ng patis. Kung wala kayong patis ay pwede namang asin. Walang problema yan. Nagdadagdag na din ako dito ng pamintang durog at para mas maging malasa ang ating nilulutong ulam. Lalagyan ko ito ng 1 pirasong pork cube. Saka ko ito hahaluin. At this point, ilalagay ko na ang ating pinagbabaran. Tinatawag din itong reserve marinade. At dadagdagan ko din ito ng tubig. Kaunting tubig lang, sapat lang para maluto itong ating karning baboy. At para naman sa ating aromatics, lalagay ako dito ng dahon ng laurel. 3 pirasong dahon ng laurel ay sapat na para maging mabango ang ating nilulutong ulam. Tatakpan natin to at papakuloy natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Makalipas nga ng 20 minutes, binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte nito ay magsisimula na akong magtimpla kung pasok lang sa aking panlasa ang lasa nito. At dahil nga okay na yung lasa nito, ilalagay ko na itong ating tomato paste. Hindi na nga tayo gagamit dito ng tomato sauce. Ang maliit na pakete ng tomato paste ay sapat na para dito sa ating nilulutong ulam. Kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, baka pwede mo na i-comment kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik tayo dito sa ating nilulutong ulam. Dito nga sa part dito maglalagay ako ng asukal. 2 kutsarang asukal yung aking inilalagay dito. Ito naman ay magsisilbing pambalansi sa lasa ng ating nilulutong ulam. Hinalo ko lang ito pa ilalim para mabilis itong matunaw. At tatakpan ulit natin ito at isisimmer pa natin ito kahit mga 5 minuto. Tuluyan lang maluto yung ating karning baboy. At ating inilagay na gulay. Makalipas nga ng 5 minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito naman sa part ito ilalagay ko na ang ating panghuling sangkap. Ito nga yung ating bell pepper. Pinapahuli natin to para hindi ito ma-overcook. Tapos kung mailagay yung bell pepper ay hinalo ko lang ito pa ilalim. Takpan ulit natin to kahit kalahating minuto. Malantala yung ating inilagay na bell pepper. Makalipas ka ng kalahating minuto ay binuksan ko na nga ito. Dito nga sa parte ito ay lutong-luto na nga itong ating ulam pananghalian. Pwede na natin itong i-serve. Ito na nga yung ating pork mechado. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. Siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod yung mga videos. Paalam! Bye-bye!